Sa isang bayan sa ilalim ng madilim na ulap ng pananakop, isang binatang naglakbay sa malalayong lupain ay muling nagbalik. Si Crisostomo Ibarra, taglay ang pag-asa at sugat ng nakaraan, handang harapin ang mga lihim at hamon ng kanyang bayan. Pakinggan ang mga kwento, ang mga lihim at ang mga pangarap sa isang salaysay na bumabalot sa kaluluwa ng Pilipinas. Noli Me Tangere. Noong panahong nasa tuktok ng kapangyarihan ang mga Kastila, ang mga handaan sa bahay ng mga kilalang pamilya ay naging larangan ng politika, pakikitungo at pagkukunwari. Isa sa mga tanyag ang bahay ni Kapitan Tiago. Mga Ginoo, mga panauhin, muli, maraming salamat sa iyong pagdalo sa munting handaan bilang pagsalubong sa binatang kagagaling lamang sa Europa. Mga binibini, dito po tayo. Mga Ginoo, dun po sa kabilang banda. Ha? Ano? Europa? Kala mo kung sino? Wala naman silang alam. Sa tunay na pananampalataya. Padre Damaso, baka naman magaling ang binatang ito at hindi dapat maliitin ang karunungan. Hindi lahat ng Indio ay mangmang. Ang ilan sa kanila ay higit pa sa atin kung mag-isip. Ibarra, ang anak ng aking magiting na kaibigan. Salamat sa pagpunta mo. Ito ang munting handog mula sa akin para sa iyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po, si Crisostomo Ibarra. Nagbalik lamang mula Europa upang makita ang aking pamilya at ang aking bayan. Bumalik ka galing Europa, Ibarra? Pero hindi mo makalimutan ang iyong pinanggalingan, di ba? Opo, Padre. Ngunit naniniwala po ako na dapat tayong matuto sa makabagong mundo upang makatulong sa ating bayan. Di po ba? Tama si Ibarra. Ang kaalaman ay kayamanan at dapat gamitin ng tama. At ang mga Pilipino ay may dangal at hindi alipin. Tingnan natin kung paano pagtatanggol yung mga salita, Ibarra. Naku. Sana maging maayos ang pagtitipon na ito at walang gulo. Tayo magdiwang at magkaisa bilang magkakaibigan. Ngunit sa likod ng kasiyahan, may malamig na katotohanan. Walang nakapagsabi kay Ibarra sa sinapit ng kanyang ama. Sa plaza, isang revelasyon ang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Kay tagal ko rin nawala. Ngunit parang iba na ang hangin sa Diego. Walang sumalubong sa akin, ni isang sulat o balita tungkol kay Ama. Siya nga! Siya nga yung magnanakaw! Siya! Wala akong kasalanan! Huwag Siya nga yung magnanakaw! Siya! Ibarra, Tiniente, ikaw pala yan. Ano po ang iyong nais? maaari ba kitang makausap? Malaki na ang pinagbago ng San Diego simula nung ikay umalis, Ibarra. Pansin ko nga, Tiniente. Ako'y naparito upang humingi sa iyo ng isang pamanhin tungkol sa isang bagay na dapat noon mo panalaman, Ibarra. Ano po yun? Tungkol sa iyong ama, kay Don Rafael. Sa aking ama? Bakit? Anong nangyari sa aking ama? Ang iyong ama ay naging biktima ng galit at inggit. Tinawag siyang ihere at pilibustero dahil sa hindi pangungumpisal. Hindi na umpisal? Hindi ko maintindihan. Ang iyong ama ay nasangkot sa isang insidente kung saan sinubukan ng iyong ama na iligtas ang isang bata laban sa isang Kastila. Ngunit sa kasawiang palad, nasaktan ng Kastila at namatay ito.
at ikinulong siya. Ikinulong siya at pinagbintangan ng kung ano-ano. Katulad na lamang ng pagbabasa ng pinagbabawal ng aklat at pag-ampon ng mga tulisan. Wala siyang ibang kakampi kundi ako. Nasaan ang aking ama? Sa gitna ng lungkot, muling nabuhay ang layunin. Ang mga alaala ng kanyang ama ay naging ilaw sa kanyang landas. Sa tabi ng lawa, kasama ang guro ng San Diego, itinatag ni Ibarra ang simula ng isang rebolusyong hindi sa dugo, kundi sa edukasyon. Sa ilalim ng punong iyon, inilibing ang ama mo, Ibarra. Hindi ko man lang nasilayan ang huling sandali ng aking ama. Ang iyong ama, hindi lang siya isang ama sa'yo. Ama rin siya sa edukasyon ng San Diego. Alam mo ba, Ibarra, nung ako'y bagong guro pa lamang, ang iyong ama ang unang tumulong sa akin, nagbigay ng aklat, papel at kahit konting salapi. Naalala ko pa ang mga kaalaman na ibinahagi sa aking ama noon. Kaya ipagpapatuloy ko ang kanyang sinimulan. Ngunit hindi naging madali yun, Ibarra. Wala kaming mga kagamitan at wala kaming silid-aralan. Gamit lang namin ang kwadra. At ang mga pari, lalo na si Padre Damaso, ay palaging nakikialam. Paano? Pag may marinig na ingay, pinapalo niya at kanyang minumura. Di ako papayag sa pulong ng mga nakatatanda at sa pinuno ng bayan. Babanggitin ko ang suliraning ito. Pagsimula tayong isang bagong paaralan kung saan malayang matuto ang mga kabataan. Iyan ang pangarap ng aking ama. Iyan ang pangarap ko. Kung ganun, may pag-asa ka. Maraming salamat, Don Ibarra. Ngunit habang may naghahangad ng liwanag, may mga nilalamon ng dilim. Si Sisa, ina ng 2 batang nawawala, ay ginawang simbolo ng kawalang katarungan sa kamay ng mga makapangyarihan. Sa bahay ng Alperes, naranasan niya ang kabaliwan at kalupitan ng isang lipunang walang puso. Tumuheres ko ako kan! Hindi mo ako narinig? Donya, parang wala po siyang narinig. Tanga! Bingay ka ba? Malinaw naman ako magsalita! Umawit ka! Kundi huhubaran kita ng lubos! Sa tabi ng ilog, kung saan ang buhay ay nalupas. Sa tabi ng ilog. Donya Consolacion, nagsasalita po ka ng Tagalog? Walang iyak ka! Lumayas ka! Lumayas ka sa paningin ko! Layas! Hoy, baliw! Sumayaw ka! Sayaw! Sumayaw ka, baliw! Huwag kang laya! Balagya ka? Anong klaseng hayop ka? Wala kang karapatan! Guardia Civil! At sa taas ng bahay ni Kapitan Tiago, isang pusong sugatan ang pilit tinatahak ang landas na pinili para sa kanya. Si Maria Clara, anak ng pamana at tradisyon, ay bihag ng kasaysayan. Maraming salamat sa iyong pagdalo. Ang aking anak na si Maria ay kakasal na kay Linares. Isa itong oportunidad para sa aming pamilya. Masaya rin ako para kay Maria. Tama nga yun, Padre at Kapitan. Si Linares ang tagapayo ng Kapitan Hiral.
Kapag manugang niya si Maria Clara, mapapalapit tayo sa mga nasa kapangyarihan. Oo nga, tama nga kayo. Ang pagpapakasala ito ay para rin sa ikabubuti ni Maria, para maging mas disiplinado siya. Salamat po sa inyo lahat. Sisikapin ko po maging mabuting anak at asawa. Nabalitaan mo? Bibitayin na raw si Ibarra. Totoo ba? Alam mo ba, maganda, matalino si Maria, pero tanga siya. At bakit naman? Kasi gagamitin lang siya ni Linares. Maria! Elias! Mabuti lang, nakita kita. Sumama ka sa akin. Ibarra, ilang gabi na akong hindi makatulog dahil sa balitang nasagap kong ibibitay ka na daw. Alam kong mahal kita, pero kailangan ko yung sakripisyo ang ating pagmamahalan para sa ina kong yumao at sa dalawang amang nag-aruga sa akin. Mahal rin kita, pero mas mapapabuti ang buhay mo kay Linares. Sana maging tayo ulit. Sana. Hindi naman ito. Kasama ngayon, mahal kong Ibarra. Sa pagitan ng kasayahan at luha, ng pagdiriwang at pagkasira, umuusbong ang tinig ng pagbabago. Noli Me Tangere, hindi lamang isang nobela, kundi salamin ng ating lipunan. May kabutihan, may kasamaan, at higit sa lahat, may pag-asa. At sa bawat luha ni Sisa, sa bawat panindigan ni Ibarra, at sa bawat sakripisyo ni Maria Clara, isinisigaw ang tanong, kailan nga ba magiging tunay na malaya ang bayan?